Ano po. Ngayon, meron ding kritisismo. diba? Meron ding kritisismo na kalimutan na raw yung mga flood control corruption. One last, ano masasabi mo doon? Okay, ito nadinig ko to ha. Hindi na makakaila to ni Karen Davila. Nadinig ko sa interview niya with Toby Chanko. Yan maputo lang muna natin mga pre kasi ang flood control corruption, hindi po yan nakakalimutan. Nandyan lang po yan, kaya nga lang napapatungan po siya ng ibang balita, 'di ba? At gumugulong naman po yung proseso. Di nga lang masyadong maingay ngayon. 'Di ba? Kasi napapatungan siya ng impeachment ni Sara Duterte. Oo, ganun yun. Pero sama-sama pa rin po yan, tuloy-tuloy pa rin po yan. Kaya sa mga nagsasabi dyan na kinalimutan na, abay, wag naman ganun, no? Wag naman na magsalita ng walang matibay na ebidensya. Paano mo sabing kinalimutan? Dahil lang ba hindi binalita? Kinalimutan na? Naku. Tuloy po natin ito mga pre ha. Sa hindi pa po nakakapag-like, share, subscribe, mag-like, share, subscribe na po kayo para maging updated po kayo sa mga uploads natin. So tuloy po natin to mga pre. Sinabi kasi na, di ba, pinag-usapan dito yung 1 million sure siya na mapapanagot ng Vice Presidente ang mga sangkot sa flood control. 1,000,000%. So, after that, sinabi yata ni Karen Davila, nanood naman ako, alam ko naman to, na ngayon, sa panahon ngayon, kinalimutan na, no? Ng gobyerno yung flood control. Si Karen Davila, minsan, okay naman po siya. Okay naman po si Karen Davila. Pero dito po, mukhang palpa ka dito. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga pre, ang PBBM administration, seryoso po yan. Pero yung sasabihin mo na kinalimutan na, malabo po. Kasi tuloy-tuloy naman po yung investigasyon dyan eh. Diba? Minsan talaga baliktad din to si Karen Davila eh. Hindi rin tamang mag-analyze. Diba? Ang tagal mo na sa media eh, no? Hindi mo pa alam yung mga ganyan. Or baka lang naman. Bakit naging bias ka ngayon, Karen Davila? No? Hindi kasi basta-basta yung trabaho ng diyan sa gobyerno. Hindi minamadali yan, may proseso yan. 'Di ba? May proseso yan. Hindi naman kailangan ng puro ingay eh. Dapat tuloy-tuloy lang yung trabaho. Ganyan po ang Marcos administration, PBBM administration. Yun. At alam ko yun at may tiwala po tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre hindi naman, ang Pangulo po hindi naman niya po binabypass yung batas eh. Dumadaan po tayo sa proseso. Porke na lang kung kung katulad kay Digong nun, bypass talaga yan. Madali kang makulong kahit wala kang kasalanan. Diba? Ito kasi sinasala ito. Sino yung magnanakaw at sino yung hindi. Gets nyo? Palpa ka rin dito, Karen Davila eh. So that's an irresponsible statement. Unang-una, laging nagre-report. Diba? Ang DOJ, pag natatanong ng media, pati ang ombudsman, kakadinig ko lang yata kahapon, kagabi yata yun or kahapon. Kapag tinatanong ka ng media, syempre sasagutin mo yun. Hindi mo pwedeng iwasan yun, hindi pwedeng no comment yun. Diba? O ang media naman, pag nagtatanong, palagi naman silang nakakatanggap ng sagot. Kung walang media, kasi nakapokus sila dun sa impeachment laban dito kay Sara Duterte, ayun talaga yung lumalabas sa balita. Pero at least po, ang media pag nagtatanong, may sagot. Hindi po no comment. Ay nako. Mukhang nabibrainwash ka ni Tubig Chanko, Karen Davila. Patuloy. Everyday. Ang kanilang pagmi-meeting with regard to this. Noong isang araw lang, nagsalita si Atty. Polo, spokesperson ng DOJ. Ayun. Nagsalita, may update. Paano sinasabing natigil? Diba? Fake news talaga eh. Sila ay nagsumita. Uy, Karen Davila, wag ka naman mag-fake news ha. Nakakahiya. Na ng kanilang report o recommendation patungkol
kung di ako nagkakamali, kay Senator Joel Villanueva yata yung involved doon. Doon, sa DOJ, sa ombudsman. So itong mga news na to, hindi to dapat pinapalagpas. Mm. Mga news na yan, Pero pinapalagpas ninyo, Karen Davila, di ba? Ano, sinadya nyo bang hindi binalita para may masisi kayo, para masisi nyo yung Marcos administration, PBBM administration? Mukhang may naamoy ako dito eh. Meron naman palang update eh. Bakit di nyo binalita? Ayari. Magtaka ka kung isang buwan walang update. Puro lang pangako, walang update. Magtaka ka na doon. Diba? Doon ka magsalita na sabihin mo na kinalimutan, pero may update naman ah. Mukhang may naamoy ako ditong kakaiba. Karen. Nako. Kayo mga pre, may naamoy din ba kayo? Kay Karen Davila. Dito medyo palpak po si Karen Davila, no? Palpak po siya dito. na alam natin na nandiyan pa rin yung flood control projects na pag-iimbestiga. At patuloy, may naghihiring pa nga yung iba eh. May preliminary investigation according to DOJ. So, para sabihin ni Ms. Karen Davila na nakalimutan na o natulugan na o namatay na yung pag-iimbestiga sa flood control project, that's an unfair statement. Unfair talaga. Baka mamaya pumaldo si Karen. Baka mamaya sinadya ni Karen yun para pumaldo siya. Lalo na yung ini-interview niya doon, si Tubit Tiangco. Ano kaya sa tingin niyo mga pre? Minsan wala din akong tiwala kay Karen Davila eh, no? Oo. Kung saan may dugo, feeling ko nandun yan eh. Kung saan may laman, kung saan yung mataba, feeling ko lang naman nandun siya. Diba? Maging professional ka naman, Karen Davila. Isa kang malaking kahihiyan kung itutuloy-tuloy mo yan. Diba? Focus ka lang. Kung ano yung dapat nyo ibalita, ilabas nyo. Huwag kayong mamili ng ibabalita nyo. Diba? Nakakahiya kayo. Responsible yun eh. Kasi ang dating nun, magiging fake news yun ang dating sa gobyernong ito na parang tinutulugan na lang ang mga investigasyon tungkol sa flood control project. Dito pa lang sa sinabi ni Karen Davila, fake news na siya dito. Automatic na yan. May update naman pala yung DOJ, di ba? May update naman pala. May mga hearings naman pala. Tapos sabi ni Karen Davila, kinalimutan na. May hearing, may update naman pala. Paano nakalimutan? Fake news. Yari. Ay, nako. Kahihiyan ka talaga. Isa ka talagang malaking kahihiyan. Magdidiis ka na lang kaya. Sususugan ni Toby Tiang na ang pag-asa na lang ng pag-iimbestiga si Vice Presidente. Kaya nga sabi natin, ngayon pa lang, kahit hindi siya Vice Presidente, dapat iniimbestigahan niya na yung flood control projects na ghost projects, yung panahon ng kanyang ama. Bakit? Admitted naman yung ama niya eh. May ghost projects eh. So, ba't hindi nasimula? Gusto ko pa sana humaba, Yusek. Presidente? Gusto ko. So, yun, medyo sa bagay kasi nagiging bias na po si Karen dito, hindi ko maintindihan. Siguro ang gusto niya pag inimbestigahan ngayon, dapat bukas may makulong na. Walang ganoon, ha. May proseso na sinusunod. Huwag kang magbadali at alam mo 'yan. 'Di ba? Alam mo 'yan, dapat ginagamit mo yung kokote mo, Karen. Gamitin mo to. Ito. Yung laman ng bungo. Diba? Paganahin mo para naman hindi ka maging bias at hindi ka nakakahiya ka kasi nasa media ka tapos nagkakalat ka ng fake news sa bansa. Hindi lang po sa bansa, sa buong mundo. Diba? Nagkakalat ka ng fake news. Huwag ganun. Ha? Huwag ganun. At kayo naman po na mga nanonood, no? Na mga viewers, na mga individual na mga Pilipino, magsaliksik din po tayo kung ano yung mga updates, no? Hindi po tayo na nakabase lang tayo sa katulad ditong si Karen Davila. Medyo tagilid tayo dyan. Tagilid, as in tagilid po talaga. Napakahirap ng ganun.
So, doon lang po tayo sa katotohanan at wag po natin suportahan yung fake news. Labanan po natin. Kailangan magtulong-tulong tayo na pabagsakin po natin yung mga taong nagpapakalat ng fake news. Okay? Reveal po natin yung kanilang mga sinasabi na, oh, ito, fake news, fake news, fake news, ganun. And then si Karen, nag-fake news na rin. Ay, nako. Ngayon mga pre, pag-usapan naman po natin itong si Harry Roque. Okay? Itong inyong short reaction lang. Itong baklang Harry Roque na pugante, no, na chupador sa ibang bansa ngayon. No? Alam mo kasi, Roque, real talk lang tayo dito real talk lang. Akala mo, makakatakas ka sa mga tanong gamit ang petisyon. Pero anong nangyari? Binasura din ng Korte Suprema. Hindi dahil tama ka, kundi dahil wala ng silbi. Tapos na ang issue. Tapos na yung Kongreso. Kaya, wala na silang pwedeng ibigay na pabor sa'yo. Wala na, Harry Roque. Anong tawag doon? Game over na. Diba? Game over na. Kasi ito po yung ating pinag-uusapan. No, i-screenshot ko lang Ito po yung ating pinag-uusapan mga pre. Ilalagay ko lang po dito sa ating screen yung screenshot para hindi po may idea po kayo kung ano yung ating topic. Karugtong Ito po yung karugtong. Okay. Ito Supreme Court junks Harry Roque's petition versus House Quadcom. Okay? So, yan Harry Roque. Mukhang paurong yung takbo mo ito pero may tanong. Bakit ka ba umabot sa ganyang sitwasyon, Harry Roque? Kung wala kang tinatago, bakit hirap na hirap kang maglabas ng dokumento? Simpleng transparency lang yan. Lalo na public figure ka, pero ang ginagawa mo, umiiwas ka. Tapos nung na-contempt ka, biglang takbo sa korte. Tapos ngayon, wala ka pa sa Pilipinas. May kinakaharap ka pang mabigat na kaso. Pero hindi ka mahanap dito sa Pilipinas. Anong mensahe niyan sa mga Pilipino? Na kapag nahihirapan ka na, mas okay na tumakbo ka kaysa sumagot. Alam mo yan, Harry Roque, na ang pagtakas sa iyong kasalanan ay sign of guilt yan. Lawyer ka Diba? Bobo ka ba? Diba? Roque, dati ikaw yung nagsasalita para sa gobyerno. Matapang, maingay na may kabayutan. Palaban ko Pero ngayon, nasan na yung tapang na yon? Nasan? Akala ko ba ilalaban mo yan? Kasi ang totoo, madaling magsalita kapag ikaw ang nagtatanong. Pero kapag ikaw na ang tinatanong, doon nasusubo kung gaano ka katotoo. Kung sinungaling ka ba o hindi. Harry Roque, lumabas ka na sa lungga mo. Lumabas ka na. Uwi ka na Pinas. Miss ka na ng mga Pilipino at harapin mo yung mga kaso mo dito sa Pilipinas. Noon, ikaw yung tagapagsalita ng Malacanang. Ngayon, pugante ka na. Grabe naman yung improvement na yan. Parang si Digong, presidente noon. Ngayon, nasa Hague na, nakakulong. Patunayan mong matapang ka. Sabi mo, kaya mong pabagsakin ang gobyernong ito. Gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Abay, patunayan mo, umuwi ka ng Pilipinas. Bakit natatakot ka? Ugante. Uy, umuwi ka na, miss ka na ng mga loyalista. Harry Roque naman. Panindigan mo yan. Kala ko ba matapang ka? Pero wala pala to. Kupal pala. Anyway, kayo, anong reaction dito mga pre? And comment down below para naman po mabasa natin yung inyong kanya-kanyang reaksyon, kanya-kanyang komento. And syempre, hanggang dito lang muna yung ating video. Abangan nyo mamaya yung live natin.
Bago po tayo magtuloy-tuloy mga pre, magtapos, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated kayo sa bawat uploads natin. So hanggang dito lang muna, magandang gabi po sa inyo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon. So hanggang dito lang muna ang ating video, like, share, subscribe mga pre. Paalam po muna pansamantala.